بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ng pagpapaliwanag ng aklat na Kitab at-Tauhid na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. So tayo ay nasa bab na number 40 na sinabi ng Imam Babu qaulillahi ta'ala inna madalikum asyaitan yuqawwifu awliya'ahu. Ang aya na ito at ang bali tatlong aya ay naipaliwanag na natin. Ang natitira na lamang sa bab na ito ay ang dalawang hadith. Na nabanggit natin yung nakaraang ang pagkatapos ipaliwanag ng imam ang mga amal, mga gawain, kilos ng pagsamba na nauwi ang tao sa shirk. Inumpisahan naman niya na nakalipas na dalawang bab o isang bab. Pangalawa ito na ipinapaalam sa atin ang kahalagahan ng amal al-kalbiya o ibada al-kalbiya. Ang pagsamba ng puso na kapag ito ay inandog natin o inialay natin o nakadugtong o nakakonekta ang ating puso ng malibas sa Allah subhanahu wa ta'ala, naapektuhan ang ating iman at maaring mauwi tayo sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yung nakalipas bab ng mahabba, dito naman bab ng al-qawb o pagkamuhi ng malibas sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagkamuhi ng dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi dito sa hadith na natitira sa atin, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an marfu'an. So itong hadith na ito, sabi ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, na ito ay marfu'un hadith. So maraming akwal ang mga ulama tungkol dito na may mga nagbigay na ito daif. Pero ang imam dito sa kanyang bukod sa ang kanyang grading dito ay marfu. Ito ay sinundan niya ng naunang tatlong aya ng Quran. So sakali mang ito ay may problema ang kanyang sanad, kaya lang sinusuportahan niya ito ng tatlong aya ng Quran at yung panghuling hadith ni Aisha radhiyallahu anha. At ang pinaka-meaning na hadith ay ibig sabihin hindi siya mukhala pa sa teaching ng Islam, sa teaching ng Islam ang kanyang matan. Ito ay matatagpuan ang hadith na ito sa Hilyatul Awliya ni Abu Nu'aym at sa collection na hadith ni Imam al-Bayhaqi sa Syuhab al-Iman at saka sa ganun din si Tabarani at iba pang mga ahlul hadith. Sabi nga rito ng iba na ito ay mawquf kay Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. So Allahu alam kung inshallah maaring kung sakaling bigyan tayo ng Allah ng pagkakataon na sa pag-aaral natin ang hadith, maaring matingnan natin talaga kung ano talaga ang, kaya lang ito ang mga akwal ng mga ulama tungkol sa hadith na ito. At si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, sabi niya ito ay marfu. Pagkatapos sabi nito, inna min da'pil yakin anturdiyan nas bisakatillah. Ito ang unang bali 5 sentence o 5 pawaid na makikita natin sa hadith na ito o sa atar na ito. O ito ay atar. Sabi rito, ni Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu, katotohanan na ang da'pil yakin, ang kahinaan ng yakin o weakness ng yakin o katiyakan ng isang tao. Ang yakin, ito ang palatandaan na ang yakin o katiyakan o na ang iman ng isang tao talaga ay kumpleto. Walang anumang ang kanyang ilm sa kanyang din, dahil sa kanyang kaalaman, sa kanyang panampalataya o sa kanyang din. So nakamit niya ang katiyakan. So ang kabaliktaran nito ay yung tinatawag nating syak o pag-aalinlangan na ang isang taong mahina o daip ang kanyang yakin o ang kanyang iman, ay ibig sabihin dito iman, ay meron siyang pag-aalinlangan. Meron pa siyang mga question sa katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ano yung sabi rito? Isa sa palatandaan, katotohanan na isang palatandaan ng kahinaan
ng yakin o ng iman ng isang tao, ang turdiyan nas bisakatillah. Na ang tao na ito na mahina ang kanyang iman o ang kanyang yakin na hindi tiyak, meron siyang syak sa kanyang din, na ang kanyang gawain ay ninanais pa niyang kalugudan siya ng tao kahit na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mamuhi sa kanya. Na para sa kanya, di baling mamuhi sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala basta ang tao ay malugod sa kanya. Ibig sabihin dito, wala siyang pakialam kung ang gawin niya ay bawal o hindi bawal. Dahil itong sipat na ito ng tao na gusto mo laging malugod sa iyo ang tao, kahit sino. Kahit na wala kang pakialam, kahit magalit sa iyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang danger sa isang Muslim na talagang yan ay ibig sabihin, wala siyang katiyakan sa kanyang, hindi kompleto ang kanyang iman. Ang kanyang iman ay taraddud. Lalo-lalo na kapag, alam mo, sabihin natin, na ang tao na yan ay kahit na makagawa siya ng haram o kasalanan, basta malugod sa kanyang tao. Ito ang delikado sa isang Muslim. So ito ang unang jumla ng hadith. Pagkatapos sabi nito, wa an ta'madahum ala rizqillah. Na an ta'madahum, na puriin niya ang mga tao. Puriin niya ang mga tao, sobrang kanyang pagpupuri o sobrang pasasalamat nang dahil sa rizq o biyaya o provision o biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Isa sa mga laging problema ng mga tao, believer man o hindi believer, na ang mga tao ay laging natatakot o nangangamba na kung saan magmumula ang kanilang ikabubuhay. Ito ang kalimitan na kapag ang tao nakaranas sila ng paghihirap, sila natatakot na. Nag-aalala na sila sa kalaboy, baka sila ay samantalang unang-una ang provider ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito ang isang Muslim na dapat lagi nating tatandaan na ang rasak, ang provider ng lahat ng ating pangailangan, ng ating ikabubuhay, ng ating sustento, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nasa atin ang paniniwala na yan, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang ating rasak, so mawala sa atin ang ganyang uri ng pagkatakot sa ating ikabubuhay. Hindi tayo mamamatay sa gutom o sa anuman, lalo na kapag ang isang tao ay sisikap na hanapin ang kanyang risk magmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi naman ibig sabihin dito na nakasulat na ang ating risk, nakatanda na talaga ang lahat. Kaya lang, kailangan natin gawin ang asbab. Magtrabaho tayo, hanapin natin ito. Dahil hindi ito pupunta sa atin. So dito sa pangalawang jumla, sabi rito na may mga tao na pinupuri nila ang kanilang kapwa at nakalimutan nila ang rasa. Ito ang ibig sabihin dito na sa sobrang pagpupuri nila, sobrang pasasalamat doon sa tao, kalimutan nila ang pinagbumulan talaga ng kanilang pangailangan o kanilang kabuhayan. Walang problema, hindi pinagbabawal. May mga hadith na nagsasabi sa atin na pagkatapos nating pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya o sa kabuhayan na pinagkalob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yan talaga magpasalamat tayo sa ginawa ng Allah na means na tao. Alam mo, yung ating pinagtatrabahuhan, tuwing tatanggap tayo ng sweldo, magpasalamat tayo. Dapat magpasalamat tayo. Pero yung nakalimutan natin ang pinagmumulan ng biyaya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang rasak ng samawati wal ard. Hindi galing kayo, maging ang ating employer o sino man, isang businessman na meron siyang kasosyonan, hindi sila ang provider. Hindi sila ang provider. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, minsan mapapansin mo nga, hindi mo alam kung saan nanggagaling ang iyong biyaya kapag ikaw talaga ay nagtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlong jumla dito sa atar na ito, antadummahum ala ma lam yu'tikallah. Ito ang pinaka talagang sipat na mga kupar na maraming Muslim ang nahahawa dito. Sabi nga rito na ang isang tao, sisisihin niya ang kanyang kapwa o ang isang tao kapag hindi niya nakamit ang kanyang ininanais na kabuhayan o biyaya. Alam mo, sa Pilipinas, na nangyayari sa Pilipinas, nawala sila ng trabaho,
halimbawa yung mga nawalan ng trabaho dahil sa pandemya o dahil sa mga pangyayari sa ating gobyerno at sa kanilang, wala silang sinisisi. Sinisisi lang yung kanilang kapwa, sinisisi lang yung tao. Yung sa gobyerno o yung sino man ang kanilang pinaghihinalaan ng dahilan ng kanilang pagkawala ng trabaho. Ito ay palatandaan ng talagang, halimbawa kung ang Muslim ganito ang kanyang pananaw, ito ay daib ang kanyang iman. Wala siyang yakin sa kanyang puso. Na sinisisi niya ang kanyang kapwa sa risk, samantalang Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang provider. Ang Allah ang nagbibigay ng lahat ng kanyang sustento o kabuhayan. So kaya ito ay nakakatakot sa isang Muslim na kapag naging ugali natin yung ganyan na walang ginawa tayo kundi sisihin, ibig sabihin pati yung paniniwala natin sa qadar nasisira. Pati ang ating paniniwala sa qadar nasisira at nakakalimutan natin kung sino ang ating rasak, kung sino ang ating provider. Pangatlong, pang-apat na jumla sa inna rizqallah la yajurruhu hirsu haris. Ang biyaya o ang sustento o kabuhayan na pinagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sino man sa kanyang mga nilikha. Kahit ng isang tao, ito ay kanyang pagsikapan. Pagsikapan niya talaga, ito ay kanyang hangarin. Pero kapag hindi ito nakasulat sa kanya, hindi niya ito makakamit. Nakasulat ang lahat. Isa sa ng qadar, tinatawag natin level ng qadar ay ang tinatawag natin kitaba. Na paniwalaan natin dapat ang itinatakda. Kung hindi, halimbawa, hindi masama na magsikap tayo. Magsikap tayo sa ating halimbawa katulad na yung mga businessman, kapag kami may mga, talaga ako nakikipag-deal ako sa mga, nakikipag-bidding ako, kaya lang, kapag hindi ko nakuha yung aking, alam ko na hindi yung para sa akin. Hindi ako nalulungkot. Kaya lang, kapag ikaw naman ay tapat at talagang pinagsisikapan mo ang lahat, hindi ka nang dadaya na yung kapwa, ipagkakaloob na Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong kailangan. So ito ang panghuling jumla, sabi rito, wala yarudduhu karihatu kari. Na walang sino mang makapagbawal naman, kanina, kahit pagsikapan mo ang isang bagay. Ito naman, merong mga tao na naiinggit sa'yo, gusto lang mawala sa'yo yung biyaya na pinagkakaloob sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto lang pagbawalan, gusto lang patigilin. Walang sino mang makakapagpatigil o makakapagpahinto o makakapagbawal kung anumang kabutihan o biyaya pagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang kalp o nilikha. Walang sino man. Lahat ay, katulad na nabanggit nga sa hadith ni Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu sa Tirmidhi na kahit magtulong-tulong pa ang lahat para bigyan ka ng kapahamakan, wala at magtulong-tulong ang lahat para bigyan ka ng kabutihan o pigil ang kabutihan na nasa iyo, walang makakapagbawal. So ito ang ng isang believer na una sa lahat na ang wajib sa isang believer ang tawakkul sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala na sa Kanya lamang natin hilingin ang ating rizq. Hindi natin hilingin sa iba. Pasalamat natin ang ginawang asbab kung saan pinadaan para siya magka-reward o para tayo din maging tama ang ating pamaraan. Pangalawang pawaid na ito ang katibayan sa hadith na ito na tinatawag nating confirm talaga sa isang Muslim, dapat wag na wag niyang kalilimutan ang qada wa qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng kanyang tinakda at ang pinalabas niyang resulta sa kanyang qadar o tinakda na tadhana, walang sino man na maaring makapigil o magbawal nito maliban sa Allah tabarak wa ta'ala. Pangatlong pawaid dito na ang isang mu'min na kumpleto ang kanyang yakin o iman, na kailangan wag na wag siyang magdidepend totally do sa mga means katulad ng tao. Unang-una talaga sa Allah lamang siya magdepend. Wag na wag. Ang puso niya talaga na alam niya na ang Allah magbibigay ng lahat. Ang Allah halimbawa sakit na ito, ang Allah lamang na magbibigay. Sabi nga ng propeta Muhammad, la adwa. Itong karamdaman na ito ngayon nangyayari sa sabi ng propeta, la adwa. Anong ibig sabihin? Sabi ng propeta, isang salita lamang, pero sabi niya, hindi maaring lumipat ang sakit. Ang ibig sabihin sa adwa, hindi maaring mag-transfer o lumipat ang sakit kapag hindi pinahintulutan Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi maaring gumalaw ang isang nilikha, kahit ano man yan. Ito man ay invisible na virus, hindi pwedeng mag-adwa.
Hindi pwede siyang lumipat. La hawla wala quwwata illa billah. Pang-apat na pawaid, kailangan laging manguna o mangibabaw sa atin, lagi nangunguna na, unahin palagi natin na dapat ang Allah subhanahu wa ta'ala ang naisin natin na malugod sa atin, hindi ang siyang nilikha. Kahit nakamuhi ang tayo ng mga nilikha na nakapalibot sa atin, pero kung mamumuhi natin sa atin Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan mangibabaw o mangunguna sa atin ang o takdim ang rida o ang kalugudan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Panghuling dalil na binigay sa atin ng mu'allif rahimahullah, wa an Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tamasa ridallahi bisaqatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Unang sentence. Sabi rito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung sino man na maghangad o hangarin niya ang kalugudan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kahit malugod mamuhi sa kanya o hindi siya magustuhan, hindi mamuhi sa kanya mga unang-una dito, kung sino man ang hangarin niya o naisin niya na malugod sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala, kahit mamuhi sa kanya ang mga tao, kahit mamuhi sa kanya ang mga tao, radiyallahu anhu wa arda anhu nas. So malulugod sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala at gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kulugudan siya ng tao. So kaya ito talaga ang maramdaman natin sa ating sarili. Minsan talagang hindi natin nakakamit ang ganyang bagay. Ibig sabihin talaga meron tayong problema sa ang ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ang ating puso walang iba nagkokontrol maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kaya kapag ang isang tao, ang kanyang hangarin ay malugod sa kanya Allah subhanahu wa ta'ala, kahit siya ay kamuhian ng tao, pero ang magiging resulta talaga nito sa bandang huli, kalulugudan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at gagawin ng Allah na malulugod sa kanya ang mga tao. Sumunod na jumla, sabi rito, wa man ittamasa ridan nas bisaqatillah saqitallahu alayhi wa askata alayhi nas. So kabaliktaran naman, sino man ang maghangad o magnais na siya ay kalugudan ng tao, at nang dahil sa pagkalugod sa kanya ng tao, makamit niya ang pagkamuhi ng Allah, nang dahil sa pagkalugod sa kanya ng tao, ito ay dahil gumagawa siya ng haram. Dahil sa gusto lamang niya, inutusan siya ng tao na gusto niyang malugod sa kanya, makagawa siya ng haram, o talagang mamumuhi sa kanyang Allah subhanahu wa ta'ala. Saqitallahu alayhi, mamumuhi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, at gagawin din ang Allah na mamuhi sa kanya ang mga tao. So ito ang ibig sabihin kasawi ang pala jasaan wipaka. Ibig sabihin ito ang hahantungan ng kanyang hangarin sa kanyang buhay. Na kapag ganyan ang kanyang paniniwala, ang kanyang puso, wala siyang katiyakan na ang kanyang puso o ang puso ng lahat ang nilikha, ang alalaman nagkokontrol. Ang alalaman nagkokontrol. Kapag inangad talaga natin na malugod sa atin Allah subhanahu wa ta'ala, kukontrolin na ang puso ng mga tao na mahalin din tayo o kalugodan tayo ng tao. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagkokontrol. Kaya sabi rito ng paliwanag na talagang wajib sa isang Muslim ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, na mangibabaw sa atin, unahin palagi natin sa ating puso, sa ating mga gawa, na sikapin natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay malugod sa atin. Kaya kung malugod sa atin Allah subhanahu wa ta'ala, malulugod sa atin ang mga nilikha. Pangalawang pawaid, sabi rito, bayan ukuba min atar arida nas ala ridallah. Sabihin ang katibayan o paliwanag na ang kaparusahan ng isang tao na inanais niya ang kalugudan ng isang tao, so makamit niya ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mamumuhi sa kanyang anak, mamumuhi din sa kanyang tao. Pangatlong pawaid na wajib sa isang Muslim ang tawakkul sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hadith na ito, ang tawakkul sa Allah subhanahu wa ta'ala, at sa Allah lamang tayo umasa sa lahat ng ating kailangan. Huwag tayo mangamba sa anumang uri ng biyaya o ikabubuhay natin. Sumunod na pawaid, ang huling pawaid, anna qulubal ibad biyadillah subhanahu wa ta'ala.
na ang puso ng mga nilikha o ng isang tao, na isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay walang iba nagkokontrol maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang iba nagkokontrol. So hindi natin, kahit gawin natin lahat ang ating effort para pag malugod sa atin yung tao, gawin natin siyang malugod sa tao, kapag hindi pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa puso niya ang malugod sa iyo, wala tayong magagawa. Kaya talagang ang puso ng ibad ng Ar-Rahman, bainal asbain min ashabi Ar-Rahman. Ang alalaman nagkukontrol. Kaya sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang dua, ya muqallibal qulub, tabbit kalbi ala dinik. Sa lahat ng umur ng aking din, lalong lalo sa din ng Islam. Ang din ng Islam, ibig sabihin, laging pleasure ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating hinahangad at hindi ang pleasure ng isang maklukat o nilikha lamang. Laging ang puso ng isang believer na kumpleto ang kanyang yakin, ang kanyang hangarin ay malugod sa kanyang Allah subhanahu wa ta'ala. At kahit ang magiging resulta nito ay kamuhian siya ng tao. Pero sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, pangako na kapag ang talagang layunin natin ay malugod sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin ang Allah subhanahu wa ta'ala na mahalin tayo ng tao o kalugodan tayo ng tao. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.